Noong nakaraan nga ay nai-release ang NMAX Turbo variant sa Indonesia at ito ay nagpasabik sa marami nating kababayang Pinoy. Ngayon naman ay nirelease nila ang turbo variant ng Aerox at tiyak na ito ay lalang magpapasabik sa atin. Una sa lahat, ano nga ba ang mga dapat nating asahan sa makabagong motor na ito? Ang 2025 Aerox ay na-launch sa Indonesia noong December 19, 2024 at may apat na variant na pagpipilian. Ang base variant na mayroon lamang shutter lock key system at ordinary rear suspension at ang mga sumunod na variant na tinatawag na Cyber City, Turbo version at ang Ultimate version. Ang 2025 Aerox ay naka-twin projector headlamps with daytime running lights. Nagkaroon ng konting pagkakaiba sa hugis ng mukha ng makabagong Aerox at inilipat na din ang nooy nasa ilalim na signal lights na ngayon nasa itaas na ng daytime running lights. Nag-iba rin ang hugis ng rear signal lights nito at ng kanyang taillights. Ang mga ilaw nito ay still LED pa din kagaya ng mga naunang models. Ang 2025 Aerox ay pinapatakbo pa din ng dati nitong makina na 155cc engine kagaya ng mga nauna nitong predecessor. Liquid-cooled, single overhead cams with 4 valves equipped with VVA and Blue Core technology na may power output na 15.2 horsepower at 8,000 RPM and 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Kagaya ng mga naunang model nito, ay meron pa ring 5.5 liter of fuel tank capacity na may manufacturer claimed na 45 kilometers per liter na fuel consumption. Still, napakatipid pa rin ito in terms of power output. Ang underseat storage nito ay pareho lamang sa kanyang mga naunang model na may 24.5 liter capacity. Kasya pa rin dito ang mga half-face helmets. I'm not sure kung kasya dito yung mga full-face helmets pero alam ko depende sa shell size ng helmet. Hindi rin nawala ang mga features nito kagaya ng stop and start system, side stand kill switch, hazard lights, keyless entry na may answer back key system, at ang USB port charger sa loob ng glove box. Ang 2025 Aerox ay may timbang naman na 125 kg para sa standard variant at 130 kg naman para sa turbo variant. Mayroon itong 790mm seat height na di hamak na mas mataas sa NMAX Turbo at ground clearance na 145mm. Kaya para sa mga short riders, I'm sure na kailangan yung mag-flat seat or lowering kit dito. Dahil kung hindi, ay malamang sa malamang ay tipto kayo dito. Ang turbo variant ay equipped na ng 30mm KYB front suspension at dual shock with sub-tank naman para sa rear suspension. Di hamak na mas makapal ito kaysa sa previous models, kaya naman siguradong mas komportable at mas stable na ito gamitin. Equipped na din ito ng makabagong TFT display with navigation, phone connectivity, lap time records, at iba pang advanced features. Mayroon din itong tatlong display modes, ang standard mode, dynamic mode, at sports mode. Adjustable na rin ang brightness nito depende sa preference mo. Kagaya ng naunang review natin sa Yamaha NMAX, ang 2025 Aerox ay equipped na ng electronic CVT ng Yamaha o tinatawag na YECVT. Sila ang first na naglabas ng electronic CVT dito sa Pilipinas. Hindi na rin ito gumagamit ng flyball kagaya ng mga naunang model nito. Ang pulley nito ay pinapagalaw na ng isang electronic servo motor. Para mas maintindihan nyo kung paano gumagana ang YECVT, ay siguraduhin lamang na nakasubscribe sa aking channel upang masubaybayan sa susunod na video ang explanation nito. Ang turbo version ng Aerox 2025 ay mayroong 3 acceleration stages: low, medium, at high speed ratio na maaari mong piliin sa pamamagitan ng pagpindot sa shift button na located sa left handlebar switch. Meron din itong 2 riding modes, ang T mode para sa city o relaxed riding,
at ang S-Mode para sa mas malakas na power output ng motor. May mga naidagdag na din na safety features and upgrades sa bagong model ng Aerox na ito, gaya ng TCS o Traction Control System na magagamit sa mga road hazards sa kalsada kagaya ng basa o mabuhangin na daan, ABS or Anti-Brake Lock System na magagamit sa emergency braking, at front and rear disc brake para sa mas malakas at accurate na stopping power. Narito naman ang estimated price ng 2025 Aerox variant mula sa Indonesia. Ang standard version ay nagkakahalaga ng 29,900,000 rupees or 106,201 pesos. Ang Cyber City naman ay nagkakahalaga ng 33,990,000 rupees or 120,728 pesos. Ang turbo version naman ay may presyong 39,550,000 rupees o nagkakahalagang 140,476 Philippine peso. At ang ultimate version naman ay may presyong 41,730 rupees or in equivalent to Philippine peso, 148,219 pesos. Ang mga presyong ito ay converted lamang na presyo mula sa Indonesia at maaari pang mabago ng dahil sa tax o sa mga piyesang papalitan ni Yamaha Philippines. Wala pang kasiguraduhan kung kailan ito ilalabas sa Pilipinas at kung ano ang mga mababago rito. Isa lang ang tanong ng karamihan, ang Aerox pa din kaya ang magiging king of entry-level scooters? Or matatapatan kaya ito ng Honda sa mga bagong release nito na mga motor ngayong 2025? Talagang nakakasabik ang taon ngayong 2025 dahil maraming nilalabas ang mga manufacturers na bagong technology sa kanilang bagong motor. For more motorcycle reviews and motorcycle topics, don't forget to like and subscribe, and also feel free to leave a comment. Thank you.